Umuugong pa rin ang lupa. Mainit pa rin ang mga sigaw ng kulto sa hangin. At si Lara, nakahiga sa gitna ng bilog ng apoy, nananatiling walang malay. Si Marco, sugatan, hingal, nanginginig at yakap-yakap siya. Lara, gising, please. Nagigising ang mga anino sa paligid at biglang bumukas ang mata ni Lara. Pero hindi normal. Puting-puti, wala kahit isang itim na guhit. Marco, bulong niya. Mahina pa pero malinaw. Anong nangyari? Hindi siya nakasagot. Niyakap niya ito ng mahigpit. Buhay si Lara. Pero doon nagsimula ang problema. Habang tumatayo si Marco at Lara, mapapansin nilang wala nang ni isang miyembro ng kulto. Wala nang pinuno. Naglaho silang parang usok. Marco, bulong ni Lara. Hindi ko maramdaman ang kamay mo. Napaatras si Marco. Teka, ano ibig mong... I can see you, pero hindi kita maramdaman. Parang may manipis na salamin sa pagitan natin. At doon na maliwanag na may problema sa pagkabuhay niya. Habang naglalakad sila pabalik sa daan, dahan-dahang nagkakaroon ng mga deja vu si Lara. Dito ako nahulog, diba? Marco, hindi ko maalala ang paghinga ko. Bakit hindi ako nauuhaw? Hindi ako nilalamig. At ang pinakamalapit, walang tunog ang hakbang niya. Tahimik, parang hangin. Habang naglalakad sila, biglang may nag-crack na sanga. Sabay harap ni Marco, walang tao, pero si Lara biglang napapikit. Marco, naririnig ko sila. Sino? Yung kulto. Bumubulong sila sa ilalim ng lupa. Sumunod ang tunog, mababa, parang sama-samang libu-libong boses. Ibalik ang kapalit. Nagtago si Marco sa likod ni Lara. Hindi nila ako sinasaktan. Bulong ni Lara. Ikaw ang hinahanap nila. Habang papalayo sila sa gubat, biglang sumakit ang ulo ni Lara. Halos mawala ng malay. Niyakap siya ni Marco. Lara, uy, ano nangyayari? Huminga siya ng malalim. Parang may nakabarang hangin sa dibdib. Marco, tandaan mo yung ritual. Oo. Hindi nila ako basta binuhay. Inilipat lang nila ako. Anong ibig mo sabihin? Marco, hindi ito ang katawan ko noong namatay ako. Nanlamig si Marco. Ha? Ano? Yung katawan kong tunay, ginamit nila. Ginawa nilang sisidlan ng isa sa mga nilalang nila. Yumuko si Lara, napaluha. Ang katawan kong ginagamit ngayon, ito yung katawan na inalay nila para sa pinuno. Nanginginig na tanong ni Marco. Lara, ibig sabihin, katawan ng kulto yung suot mo ngayon? Hindi siya tumingin. Marco, hindi ako buo. Hindi ako buhay. Pinuhay lang nila ang maling parte ko. Biglang naglabasan ng mga miyembro mula sa dilim. Parang sabay-sabay sumulpot mula sa lupa. Mga ninong walang mukha, mga boses na dumadagundong, at ang pinuno nakangiti. Lara, katawan namin ang ginamit mo. Balik ka na. At iiwan mo sa amin ang kaluluwa ng lalaking yan. Hindi. Ang sabi ni Lara, lumalakas ang boses. Pero biglang, for the first time, nakita ni Marco na may itim na usok na lumalabas sa batok ni Lara. Tumatawang pinuno. Sinusuot ka na niya, Lara.
Yung tunay na may-ari ng katawan na yan. Gusto ka nang mawala. Biglang yumuko si Lara. Nangangatog. Umubo. Duguan ang kamay. Marco. Bulong niya. Sumusuko na yata ang katawan ko. Huwag ka magsalta ng ganyan. Marco. Hindi ako dapat nabuhay. Kaya nila ako binabalikan. Lumapit ang kulto. Ibalik ang alay. Hinawakan ni Lara mukha ni Marco. Mainit na ngayon. Hindi tulad kanina. Marco, tandaan mo to. Huwag mo akong sundan kung mawala ako. Lara, hindi kita iiwan. Pag sinundan mo ako, ikaw ang susunod na magiging sisidlan. Lumuhod si Lara sa harapan niya. Marco, salamat. Pero ito na yung huli. Umangat ang hangin. Naglalakasan ang boses ng kulto. Ibalik ang alay. Ibalik ang sisidlan. Biglang lumiwanag si Lara. Mas maliwanag pa kaysa noong una. Sumigaw ang kulto. Sumabog ang lupa. At sa isang iglap, naglaho si Lara. Literal. Walang katawan. Walang dugo. Walang tunog. Walang kahit anong iniwan. Para siyang kinuha ng hangin. At ang kulto, isa-isang nagiging bato, natitibag, nagiging alikabok hanggang sa mawala. Naiiwas si Marco mag-isa sa gitna ng gubat. Tahimik. At mula sa malayong puno, may isang anyo na dahan-dahang lumabas. Mukhang babae. Hawig ni Lara. Pero mas mahaba ang leeg. Mas makitid ang mata. At parang gawa sa itim na usok. Sumunod ito kay Marco habang naglalakad. Hindi humihinga. Hindi kumikibo. Parang aninong nakadikit sa kanya. At sa huling segundo, may bumulong. Marco, hindi na ako si Lara.